So, hello everyone. Okay, sa ngayong araw na to gusto kong i-share sa inyo yung pinaka-importanteng topic. So, pinaka-importante to kasi, alam kong hindi lang ako yung may curiosity. Lahat tayo, curious tayo sa mundong ibabaw. So, meron kasi ako nakita sa TikTok at hindi ko talaga maintindihan ko ano yung mga sinasabi nila doon. Hindi ko talaga mag-gets kasi lahat lang naman puro videos at pinapakita nila na ganito ganun yung mga diagram, yung mga ng formation ng natin, dimensions ng mundo. Pero yung gusto ko talagang malaman is about kung ano ba talaga yung nandito? At ano ba talaga yung nasa labas? So, eto, curious ako. At, di ba noon, bata pa tayo, kayo din ba, minsan, yung nasasabi nyo, parang, marireach ko lang yung, sun, yung stars. Parang ang nang niya, hindi siya malayo. Parang feel niya nasa baba lang siya, hindi siya malayo. 'Di ba? Minsan ba, naranasan niyo ba yung mga 90s dyan? So, eto na nga, sana ay tapusin niyo yung video na to kasi meron po kayong matututunan at mag-gets nyo unti-unti. Okay, so yung isipan kasi natin, di ba sinasabi natin na hindi natin nare-reach yung deepest part ng kung anong meron dito sa mundo. Kung i-limit natin yung ating kaalaman, kung hindi tayo magre-research, kung hindi natin gagawin yung pagkakataon na seek for the truth, 'di ba? Natutunan ko na kumbaga, yung isipan ng tao ay hindi limited. Kung gaano kalawak ang meron sa mundo, ganun din yung isipan ng tao kasi connected tayo sa universe eh. So ganun, puwera na lang yung sa deepest part na hindi na talaga maiintindihan ng tao dahil limited nga rin yung ating isipan. Pero kung pwede, bakit naman hindi, di ba? So hanggang saan yung ating ang ilawak ng isipan natin kung ano meron dito sa mundo, nako-connect natin yon. Kasi connected tayo sa universe. Pwede na lang kung nasa labas na. Kasi hindi na nga natin alam kung anong meron dun at hindi na nga reachable ng mga tao yun. At kung iisipin mo, lahat ng andito ay binigay ng Diyos para to sa atin. At kung iisipin mo rin, yung mga tao, naging lang kasi sila, nagkaroon ng temptation sa kanila. Naging mahina sila. That's why kung ano yung nakita nila, or dinagdag nila dito sa mundo na dapat ay hindi naman dapat or sapat na. Yun lang din, guys, yung naiisip ko, kung ganito nga exactly yung naiisip ko. Yung para tayong nasa ibaba ng tubig na nakalutang. Para siyang isang bola na nakalutang na nasa middle of the sea. At nasa under the sea, at nakalutang siya, hindi siya lumulubog. Para siyang ganon. So, ganitong eksakto yung naiisip ko, nasa image na yon, ganito. So, kung ganito pala, so amin na yung nasa pinaka-labas ng tubig sa taas. So, ano na yung next na merong something doon sa pinakalabas, di ba? So, andun na ba yun na ba yun? Yung ina-expect ko, iniisip ko na doon na ba natin makikita yung mga doors and windows papuntang heaven, di ba? Pero hindi ibig sabihin heaven agad. Kasi hindi lang kasi isa yung heaven. Sa naiisip ko, meron kasing 7 heavens na sinasabi nila. Hindi ko lang din alam kung nagsisimula ba yung 1 to 7 na heaven dito galing or dito nagsisimula sa mundo natin papunta dun sa labas sa pinaka dulo na 7 heaven. Hindi ko alam kung dito ba nagmumula yung first heaven papuntang 7 heaven or dito nagsisimula. Kasi kung isipin mo, parang ganon. Kasi kung isipin mo talaga, wala namang mabubuhay sa pinakalabas na ng mundo, di ba?
Di ko wala na. Hindi nga natin alam. Kasi yung sinasabi nilang ng mga nakakapunta dyan is lagpas lang siguro yan sa clouds or something sa mga skies. Lagpas lang dyan. Kasi ayan o, kikita niyo dito diba sa image na lagpas dyan, dito natin makikita yung stars, sun, moon, lagpas sa sky, lagpas sa cloud. So, after ng mato, may firmament. And after ng firmament, doon na natin nakikita yung tubig. So, sino nga ba yung survive na nasa labas ka na? At may tubig. May tubig dun sa pinakadulo, di ba? Siyempre wala, di ba? So, isipin mo na lang. Saan ba kaya natin talaga makikita yung universe? Dito pa rin ba sa loob ng mundo natin or nasa lagpas sa tubig? Sa itaas. Sipin mo, no? Sipin na lang natin. Kaya pala sinasabi nila na walang makakaano. Kaya pala sinasabi dito. Wait ha, meron ako nakita. Ito, yung may sayings. Kaya pala sinasabi dito na ayan, sinasabi dito na ayan o. And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly over the earth across the face of the vaulted dome of heaven. Larger birds, small birds. So, okay, so, meron akong i-share sa inyo na story about sa, at ito, na experience ko. So, wala talaga matagal na to, sa pinakadulo, sa firmament, napagtanto ko na, siguro yung sinasabi nilang kung nasa labas ng kung lalagpas ka dito sa mundo, firmament is water, at pagkatapos nun ay makikita na lang natin yung heaven. Diba? So, sa labas kasi, sasabihin na natin may water. Gaya nandito sa ibaba. Iisipin mo, dark areas na yung andun. Kadip sa taas. So, diba, kapag nasa dark areas ka na, at makikita mo na lang doon, is ito ganun. At wala ka nang masyadong alam about sa pinaka-deepest part ng creation ni God. So, yung lugar na ay sobrang makikita natin, sobrang lalim. Madilim. At hindi mo pinaka-naisip kong experience kung doon ay makikita tayo ng madilim at ay ang door to heaven. Kita mo. So, yung kaya mo lang palang gawin is mamamatay mo na image dito. Or what I mean, kung yun yung way. Kung for example, nakikita natin dito sa image natin, dito, sinasabi nila na, read this. Firmament at the underworld was the water of pinaka-deep of dust of prison from which no one returned. Papunta dun sa pinaka-beneath the earth, and it could be reached makikita natin through that yung door. Diba? Yung mga doors, makakapunta ka lang doon sa pinakalabas ng heaven. So, kung saan, kung mamamatay na yung tao, yung mga taong nawawala or nakakawala sa kanilang mga katawan, especially sa mga nag-cross na sila ng landas or near-death experiences. So, kasi ako, na-experience ko kasi to. One time kasi, waters above the firmament, bakasyon, the sky. Na ka talaga, naalala ko, andito yung aking lola at yung aking tita. Kasi wala taga-province sila at napunta sila dito kasi nag-bakasyon sila. Sa pinakalabas. So, napumunta sila dito, yung naalala ko lang talaga is, napagtanto ko, gabi noon, na lahat pala ng creation ni God, lang yung naalala ko. Loob lang ng mundo, at wala na. Paggising ko, as in, gumising ako through my real body. So, yun yung naisip ko. Hindi ko na alam ko ano yung nangyari kung bakit nagising ako. So, pinakamadilim na lugar. Yung pinakamadilim na para kang nasa ilalim ng isang lugar na
Para kang nasa tunnel o para isang coliseum na napakadilim Parang ganun. na nag-e-echo yung boses. May story. So, walang kahit ano man, walang gamit, lahat wala akong makita, kundi napakadilim. Yung dilim na wala kang makikita kahit na ano. Kahit na maliit na ano lang, na parang mga light, wala. Wala talaga, as in walang wala. Para kang napunta sa pinaka-blackout na lugar na wala man lang makitang kahit na shadow ng light, wala. So, doon ako napunta. At nagtaka ako kung bakit gumising ako doon. At sabi ko, tinatawag ko yung nanay ko, umiyak na ako. Sabi ko, bakit ako dito? So, umiiyak na ako. Grabe, umiiyak na ako na parang sobrang kaba ko. Tapos yung heart ko, alam niyo ba yung parang nalulunod, para kang nalulunod sa tubig. So, kung i-compare mo, yung sinasabi nila dito na firmament and then water. Tapos, di ba, after ng water sa itas is road to heaven. So, kung iisipin mo, para tayong doon napunta. Kasi super dilim na noon, ng lugar na yon, di ba? Super dilim. Kung iisipin mo din sa ilalim ng tubig, sa pinaka-ilalim ng tubig, kung iisipin mo, may makikita ka pa ba? Di ba wala? Madilim. Madilim lang yung makikita mo. So, para siyang ganun. At yung lugar doon is siguro doon. So, yung time na yun, ang daming nangyari. Hindi ko alam kung ilang oras or minuto ako andun. Or I think oras na. Oras talaga ako andun. So, meron akong na feel na para siyang may mga stairs. Meron ako na feel as in para sila may mga stairs dito sa side by side. Apat na stairs yung sense ko. Hindi ko sila makita, pero na-sense ko sila. So, ayun, yung ginawa ko, umiiyak ako, nagpapray ako, hinahanap ko sila at wala talaga akong maalala kundi yung mama at papa ko, yung family ko, mama at papa talaga. Kung sino yung mga na kasama mo sa buong buhay mo, simula nung bata ka, sila yung maaalala mo. Pero parang hindi ko nga rin naalala talaga masyado yung ate ko. Basta parang ganun. Basta parang siya or siguro sa takot ko din doon. Pero yung una ko talagang word nung time na yun is mama. Sabi ko, ma, ganun. Pa, pakita ko andito. Hindi niyo ako. Andyan, yun. Hindi nila ako naririnig, guys. So, nag-e-echo lang. Wala akong makita. Tapos, narinig ko lang yung mga boss. Narinig akong boses sa labas. At napagtanto ko. Sabi ko, ano to? Parang naisip ko, ano to? Napunta na ba ako dito? Parang ganun. Paano to? Ba't ako napunta dito? Saan yung katawan ko? Yung parang naisip ko, ba't ako gumising to? Tapos wala akong kasama. Parang ganon. So yun, that time, nagpray ako at yun, siguro, hindi pa time para mag-cross tayo. At yun na yung time na trinay ko mag-pray. So, nag-pray ako at trinos ko yung eyes ko. Sabay, tulak. Bumaba ako. Bago yun nangyari, bumaba ako ulit. Bumalik ako sa kung saan yung pamangkin ko. Gusto ko minamatuloy. So, bumalik ako, pababa. Kasi, naglakad ako papunta doon talaga sa stairs. Hindi ko alam kung pataas siya. Basta para siyang pataas. At walang hangganan yon. At hindi ko alam kung saan ako pupunta that time. At bakit walang light kahit na nasa middle of that stairs na ako. Wala akong makitang light. So that's the time na nag-decide ako bumalik. Kasi natatakot na ako kung ano yung makikita ko doon. Kung meron pa ba. At that time, nung bumalik na ako, nag-pray ako. Yun na yung nangyari. Meron ako naririnig na mga boses.
boses ng, siguro that time na bumalik ako, siguro yun na yung sign na hindi pa. Kasi bumalik ako. So that, ayun na. Yun na yung nangyari. At nag-fight pa yung aking spirit at yung body ko para pumasok sa body ko. So, yun. Nakapasok na ako. At nung nakapasok ako, para akong paralyzed. Hindi talaga ako makamove. At nung dumilat yung mata ko, dun ko pa na-feel. Dun pa yung consciousness ko na hindi basta-basta agad-agad ako nagka-conscious mind. So, parang dun pa na nung time na gusto kong bigalaw yung daliri ko at saka yung daliri ng paa ko, dun ko pa na-feel lahat. Yung sakit, sobrang sakit sa katawan ko. Dito sa pantog ko, na-feel ko yung sobrang, parang gusto mo siyang pumutok sa sobrang sakit. Kasi hindi ako nakaihi. Or siguro nagka-UTI ako that time. So thank God, yun ang nangyari. Thank God at nag-ano talaga, yung prayer talaga is powerful. And also, God is real. Totoo may Diyos. In mysterious way, gumagawa talaga siya ng paraan. So, yun yung gusto ko i-share sa inyo. Na totoong may Diyos. Nakikita mo man siya o hindi. Andyan siya. Kahit na hindi mo siya nakikita. Kahit sa kadilim-diliman ng ng buhay mo. Or kahit sa last part ng life mo, andyan siya. So, yun ang gusto ko i-share. Yun na yun. So, nung na-feel ko na lahat, nagpanik na ako. Parang na akong nahihilo, na parang nakahalusinate. Tapos, sabi ko sa lola ko, hindi ko man lang maano yung boses ko, mailabas, masyado. Sabi ko, parang umiyak ako. Sabi ko ganun, ayuda, parang gano'n. So, para sa amin kasi yung ayuda is, Chabacano word kasi yan. Sabi ko, tulong. Tulong tulong. Umiyak ako. Tapos yung papa ko, parang narinig niya yung, sigaw ko. Baka daw ako sumisigaw. Tapos taranta siya, yun na. So, yung ginawa niya, kumuha siya ng herbal na kasi sinabi ko sa kanya yung nangyari at sinabi ko sa kanya kung ano yung nakifeel ko. Sabi ko, hindi ako makatayo. Tapos yung tuhod ko, parang, alam mo ba yung, parang wala siyang puwersa. Kung, kahit na gusto mong maglakad, wala kang puwersa. Walang puwersa. Parang kang nawala ng lakas. Basta parang paralyzed ka, na parang nawalan ka ng lakas na humahawak na lang talaga ako sa kung saan ako pwedeng humawak para lang talaga makaihi ako. At nung time na umihi ako noon, grabe hindi talaga lumalabas yung ihi. Alam mo yung parang patak-patak na parang halos hindi na lumabas. So, pinworse ako na lang para lumabas siya. So, that's the time na kinento ko sa kanya, pero hindi ko kinuwento sa kanya kung ano talaga yung nangyari, kung saan ako napunta. Hindi ko sa kanya sinabi. Sinabi ko sa kanya na yun lang, yung pantugan ko lang is ganon. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung ano yung nakita ko. Hindi ko sinabi sa kanila kung saan ako napunta. Last year, I think last year ko lang nasabi sa ate ko, sa papa ko, na dati yung nangyari sa akin, ganon, at napunta ako dun. So yun na, sabi ni Papa, siguro napunta daw talaga ako dun, at pinakita sa akin na ganon talaga kapag umalis ka sa katawan mo. So, based on sa research ko din naman, sabi kasi doon, kapag na-feel mo daw or na-experience mo yon, ang ibig sabihin na din nun is parang pinapa-feel sa'yo ng Diyos na huwag kang matakot na mag-cross or
kung mangyari man yung ganun, na talagang magkatugma or talagang parehong-pareho kung ano yung sinasabi doon sa na experience ko. Sobrang ganun na ganun. At hindi lang about sa na-research ko kung ano yung na-experience ko, but also sa mga na-experience ng iba, ganun din kagaya ng na-experience ko. So magkatugma at magkapareho talaga. So, yun nga lang, nakakita sila ng light, pero ako hindi. At yung iba din ay hindi rin nakakita ng light, kundi darkness lang. At that time, bumalik din sila. And yun na nga, pinainom na ako ng herbal medicine ni Papa. At yung gamot na binigay niya sa akin na herbal is para siya siyang kahoy na gamot na hindi makikita dito, kundi doon lamang sa isang lugar kung saan ay tinatawag itong Holy Land. Okay, so somewhere dito na sa Pilipinas, okay, sa may dinagat. So, doon yun kinukuha. Every time na mag-Holy Week, saka lang nagkakaroon. At, yun, nakatulong yun sa akin. At yun na nga, bumalik na yung aking pakiramdam. At hindi muna ako natulog that time kasi natatakot ako every time na nagka-close ako ng eyes. At humiga ako. Para akong bumabalik doon at para bang hinihila ako pabalik. So parang ganun siya. So, at naisip ko na sabi nga nila kapag daw ikaw ay napunta sa isang lugar at yung lugar na yun ay parang na-feel mong may something na nakakatakot or na-feel mong nakakatakot yun. So, kapag nanaginip ka or something, hindi yun panaginip lang, kundi totoo na. So, huwag ka munang matulog at kailangan mo munang magdasal at huwag ka munang matulog agad-agad kapag ikaw ay galing pa doon. So, ganun yung naisip ko. And, yun na nga, nagre-reflect sa atin yung mga ginagawa natin. So, walang walang makakatulong sa atin, kundi sarili lang natin. Kaya nga ang sabi nila, di ba, nagre-reflect yung kung ano ka andito sa mundo, dun ka nun din doon sa taas. So, as above, so below. So, parang ganun. And I believe na may iba't ibang dimension yung mundo at yung labas ng mundo, hindi lang dito sa atin. So, meron talagang mga iba't ibang creation si God na hindi pa natin talaga natutuklasan. At kung saan man yon or kung ano man yon, tanging siya lang yung nakakaalam niyan. At siguro sa mas lalong madaling panahon, malalaman pa rin yan. Pero siguro sa mga chosen one, yung mga taong karapat dapat para dyan. So that's it. Thank you so much sa mga nakinig sa kwento ko at sana ay matutunan kayo at sana ay nagkaroon kayo ng kaalaman at yung mga saradong isipan natin ay kailangan nating buksan at hanapin natin yung yung katotohanan. So, sana lang. At marami po tayong makukuhang aral kung tayo ay magre-research or kung tayo ay kung gusto talaga nating malaman yung katotohanan. Read and read at dyan malalaman nyo rin at matutunan yung hanapin yung katotohanan, di ba? Or yung mga hindi nyo pa nalalaman. So, ang dami-dami po nating pwedeng malaman. At napakagandang isipin na napaka-misteryoso ng mundo. At sa pinaka-deep part ng mundo ay meron pala talagang
yung makatotohanan na akala natin ay hindi. 'Di ba kasi may iba nakikita lang natin sa TV, nakikita lang natin sa mga movies, pero yun pala ay may pinapahiwatig na sa atin. At yun ay talagang makatotohanan. So, yun lang. So, don't forget to follow me at also share this video para ma-aware din yung iba at matutunan din nila kung ano um, yung mga dapat nilang malaman or kung ano yung mga aral na pwede nilang makuha dito. Salamat po. Thank you for watching. Bye. God bless. At syempre makakatulong to para sa mga taong hindi naiintindihan yung spiritual part ng life natin at yung mga spiritual realm sa... Okay, so alam niyo ba na may totoong sinasabi nilang 3 lugar kung saan makakapunta yung taong nawala na? Okay, which is the earthbound, yung lugar ng pagkalimot at saka yung heaven. So yung lugar ng pagkalimot, okay, ito yung sasabihin nating lugar kung saan hindi na mare-reincarnate yung tao, lilimutin na siya, which is the hell. I think it's a hell. At yung earthbound naman is yung andito ka pa sa mundo na bago pa lang siya umalis sa katawan niya at biglaan siyang umalis sa katawan niya. At andito pa siya at hindi pa siya nakakross doon talaga sa heaven. So, ganun yun. At alam niyo ba na totoo na nakakapunta yung tao sa heaven? Yun ay kung gugustuhin niya. At kung kaya niya. Siyempre. Kasi sa pagkakalam ko, sobrang deep yung ganitong klaseng meditation at hindi makakaya ng katawan natin or gaya nga na sinabi ko, 'di ba? Kapag yung tao is aalis sa katawan, kasi may istorya ko sa inyo. Kapag yung tao ay aalis sa katawan ay nakadepende kung kakayanin niyang bumalik kasi nga makakapunta ka na sa lugar kung saan yung sinasabi nilang hindi lugar na gaya sa mundo. Ibang mundo or ibang dimension yung mapupuntahan mo at kailangan mong hanapin yung window or yung door kung saan babalik ka ulit. At hindi yun basta-basta dahil kapag nakapunta ka doon ay iba talaga yung pakiramdam. 'Di ba? Iba yung pakiramdam at hindi mo talaga makakayanan yung layo, kung kabilang mundo. 'Di ba? So, ganun lang. Okay, so yun lamang po sa ngayon at sana ay marami pa akong ma-share sa inyo para naman mabuksan yung inyong mga isipan. So, bakit tayo matatakot kung andyan yung Diyos kasama natin? Kasama natin siya sa mundong ibabaw at sa labas, di ba? At sa kadilim-diliman, sa pinakadulo ng mundo, andyan siya. So, hindi tayo matatakot. Kasi andyan siya, nasa puso natin siya palagi. At walang relihiyon na makakapag survive or makakapag-save sa atin kundi tayo lang. Yung gawain natin. Tayo lang makakasave sa atin. Tayo lang gumagawa ng salvation. Okay? Kahit ano pa man yan, anong klaseng relihiyon man tayo meron, iisa lang ang Diyos natin. Iisa lang ang ating tatawagin. Kahit anong klaseng pangalan pa yan, siya lang yung ating tatawagin. Iisa lamang. Okay, so ganun yan. At ito ay base sa opinion ko. So kung ano man yung inyong mga paniniwala ay yan ang gusto nyong paniwalaan. Dahil yan ang gusto nyo. Yan yung tumatak sa isipan nyo. Okay? At hindi natin masasabing i-force natin yung tao para maniwala. Ito ay based lamang po sa gusto kong i-share. Kasi yun yung revelasyon na naintindihan ko at nakita ko. At
nabasa ko at na-adapt ko yon sa isipan ko na ganun pala. So, yun yung pagkakaintiti ko at ganun yung ano to, nai-imagine ko sa aking isipan. At yun nga ay ganun din sa mga na-research ko. So, ito ay base lamang din sa opinion natin. Pero, kung iisipin mo, meron kasing paghahantulad sa mga opinion ko at sa nabasa ko. So, yun lang. So, darating na darating talaga yung pagkakataon at panahon dyan. Hindi man natin ma-witness ngayon, pero darating yung panahon kung tayo ay aalis na, di ba? At mapubulta tayo doon. So, witness natin yon. Witness natin yung nabubuhay tayo dito at mawi-witness din natin yung kung ano ang mayroon sa kabilang mundo. Kung iisipin, open lang yung mundo, nakatuntom nga na tayo sa isang lugar at iba't ibang dimensyon. At kung makikita nyo, nakareflect lang yung ating tubig dito sa baba at sa tubig na nasa taas. Kaya nakikita natin yung kulay. Kung isipin din natin, walang kulay yung clouds. Diba? Naka-reflect yung lahat. Lahat ay reflection lamang. Kahit tayo, may reflection sa itaas. At kumbaga, tayo ay naka-shield lamang na isang transparent na firmament or hindi natin alam kung anong kulay ng firmament. Pero parang gano'n, nakikita niyo ba yung pinapakita sa mga TikTok like mga Simpson, ang kahit ano-anong videos dyan, nakikita na ganun yung mundo. So, dyan. Kung isipin mo, kung hindi mo himay-himayin, hindi mo maintindihan. Pero nung una ko palang nakita ay naintindihan ko na, yun nga lang, hindi ko lang talaga maintindihan ko. Ano yun? Sinasabi na lang, ganito ganon. So, kaya nag-research ako at yun ay nakita ko yung mga answers. Andyan lang pala talaga lahat. At yung pinaka-deepest part lang pala ang hindi natin nalalaman. Kumbaga, kung ano yung meron dito sa mundo, ay alam ng mga tao yun. Yung mga nakapunta na dyan. Pero yung mga deepest part na lagpas dito ay hindi na alam ng mga tao yun. At kahit sino pa, dahil ang Diyos lamang nakakalam. Pero kung iisipin mo, alam naman na talaga natin na may nakakaalam tungkol dyan. Yun nga lang, yung mga taong chosen na talagang pinapakitaan ng Diyos or na-choose ni God na malaman yung katotohanan sa deepest part niyan. 'Di ba? Pero hindi lahat. Hindi lahat. Kung meron man, yun ay still continuous. Yung mga continuous pa rin. Pero kung isipin mo talaga, siguro meron naman talagang mga tao na may alam about dyan. Yun nga lang. Hindi lamang talaga basta-basta ma-share or hindi talaga basta-basta pwedeng ipakita. 'Di ba? Kasi napakasagrado at alam naman nating maraming taong magpapanik, magkwe-question at yung iba ay gumagawa ng mga kung ano-anong bagay na hindi naman totoo, 'di ba? Kahit alam naman ng iba na kung ano na yung katotohanan, yung pinapakita nila is mga false statement, yung mga pinapakita nila is fake news at yung mga pinapakita nila ay baliktad sa katotohanan. So, yun. Okay, so sana clear sa inyo at sana ay naintindihan nyo kung ano yung sinasabi, minimin ko. So, yun lamang po. Bye!